Hey, okay. So, ngayon, nantok pa ako. Anyway, gusto ko lang, i-review ko lang kung paano yung pagtakbo ko dati using Strava. Tapos, ano yung mga nagbago after ko mag-switch from Samsung Watch to Garmin. Okay? So, una, wala pa akong Samsung Watch dito. Phone yung ginagamit ko pang monitor. So, ang nakukuha ko lang dito is, ayan, kung gaano kabilis yung pace ko, yung distance na tinakbo ko. Tapos, ito lang, mga basic. Pero walang heart rate dito. Ayan, wala, hindi available. So, yun yung isang problema ko para at least ma-assess ko kung okay ba yung pagtakbo natin or hindi. And during that time, ito yung sapatos ko. Adidas Light Racer Adapt 4. So, kumbaga, wala pa tayong alam talaga sa takbo-takbo. Tapos, nung February, last week ng February, ayan, kung papansinin nyo, next February 20 to 26 na week, almost every day, tumatakbo ko. Pero after nun, inconsistent na tayo. Yan. Pero, kung papansinin nyo dito, Feb 20, ito yung 2.3 kilometers lang. Pero yung pace ko is hindi siya stable. Merong sobrang taas or mataas at may sobrang baba. So almost 17 minutes per kilometer yung reading niya dito. Kung papansin nyo, siguro either nag-stop talaga ako yung tumakbo, hinihingal na, hindi na kinakaya, or naglakad, sobrang bagal na lakad. Tapos kung papansin nyo, yung pace ko dito is 7:55. Tapos yung pinakamataas ko na pace dito, hindi ako nagkakayan. So ito yung splits ng space ko. So 7:47, 8:15, tapos 7:13. So yun. Same din by the end of the week, halos the same lang, 7:19. Tapos mas 17 minutes 59 seconds kung tinakbo yung 2.45 kilometers. So at saka yung sapatos ko is Adapt 4. Tapos yung gamit ko dito is Samsung Health. Okay. Or Samsung Watch yung connected. Tapos yan yung pace ko. Average pace ko 7:19. Tapos yung fastest split ko is 7:09. So dikit lang kumbaga. Pero kung papansinin mo yung graph nung pace ko, ayun, patusok siya. So up and down. Sobrang baba. Tapos aangat siya. So yan, kahit yung adjusted pace at saka yung cadence. So ibig sabihin, yung max cadence ko kasi is 208, tapos yung average ko 158. So ibig sabihin, may mga below 120 na paces, kung papansinin nyo dyan. Tapos yan, nag-start na rin ako makapag-observe ng heart rate gamit yung watch. Hindi kasing precise nung belt, pero kahit pa paano nakakatulong siya para ma-assess mo kung kumusta yung pagtakbo mo, ano yung kailangan mong improve, di ba? So yun, 133 yung average heart rate ko, and yet ganito yung pace ko at sa yung pace ko at sa yung cadence ko. So ganyan, normal lang siya pag nag-uumpisa, para at least may at habang tumatagal naman, nag-improve siya. Yun nga lang, kailangan maging consistent. So kung papansinin nyo, hindi ako consistent dyan. May nag-start na ako maging almost monthly. So almost daily. Halos karamihan ng araw tumatakbo talaga ako. So titignan nyo dito, yung pace ko umaangat 6:34. Pero kung titignan nyo yung analysis, ang dami ko pa rin ups down. Yan, kahit adjusted pace at sa aking cadence. So ibig sabihin, may maraming times din ako na naglalakad. Pero syempre, kailangan nating improve din yun. And kung gusto nating tumakbo ng mas mahaba, ibig sabihin, kailangan din natin matutong tumakbo ng mas mahaba. Hindi yung takbo konti, lakad konti. Baka
abutin ka ng siyam-siyam bago ka makarating sa gusto mong or ma-achieve yung gusto mong distance na tinatakbo. So June naman jump lang tayo, hindi ko rin alam kung ano to. Yan, 6:26 na yung pace ko, pero ganun pa rin, maraming up down sa cadence. And so normal lang siya para sa akin na nag-umpisa sa pagtakbo. Tapos kung i-assess natin gamit si Garmin, so malaking tulong sa akin si Garmin kasi kahit pa paano, mas naintindihan ko siya, mas mabilis kong makapture yung mismong improvement. So ito, yan, dito tayo. November 10, nag-start ako gumamit ng Garmin Vivo Active 5 nung ilang months na siya. Bagong labas lang siya eh. So, and siya yung parang mas magaan compared sa Phoenix, at saka halos kaparehas siya ng Samsung Watch na touch screen, may sounds or may music at iba pa. So, ayan. So, Magallanes running. Diyan ako tumatakbo. So, kung papansinin nyo, 10 kilometers pero yung pace ko is 6:19. So, ibig sabihin, nag-improve over time. From 8 dati, naging 7, tapos naging 6. Diba? Tapos mas mahaba na, 10K na. Compared dati, 2K. Tapos, mabot naman ng 5K. So, gradually, kung papansinin nyo dito, gradually, nag-improve naman siya. 2K lang ako dati. Siguro weekend 4K, tapos 2K. May mga days na sobrang lakas na ng ulan, hindi na ako nakakatakbo. So, yun yung mga days na blanco. Most of the time pag umuulan, lakad lang ako para at least ma-stretch lang din. Tapos kung pansin nyo dito, August, nag-start ako mag 5K or mag-exceed doon sa 2K or lumampas doon sa 2K na goal ko. So, weekends lang dati. Ayan o. Tapos, July 31 to August 6 na week, nag-7K, tas 9K. Tapos, sumunod na week is 5K minimum na ako. Yan. So, tapos, October ba yan? Yan. October, napansin ko, kaya ko naman pala mag 10K. So, yan. Kung papansin niyo, September 25 to October 1, yung Saturday, Sunday ko, nag-start ako mag 10K. Tapos 10K consistent na, tapos nag 16K 2 days consecutive, tapos 10K, tapos rest. Chill run 6K. Naging chill run na lang yung mga 5K, 6K, tapos regular run 8K to 10K habang tumatagal. Ganyan siya. Yan. Yung mga 2 beses na record, may mga days na walang record kasi either nasa aeroplano, nasa biyahe ako niyan, or walang pwedeng takbuhan dun sa lugar na pinag-stayan natin, or umuulan. So, mga ganung bagay lang. Ayan. So, ayan, no? So, ang importante is maging consistent din sa pagtakbo as much as possible. Kung kaya mong gawing daily, gawin mo. Pero kapag hindi kaya, kailangan din, pwede mong gamitin yung rests. So, ito, ang balik tayo dito sa Garmin. Yan. Kung papansinin nyo to, yung laps ko dito. Ito yung November 10. Yan, November 10. Diyan ako nag-start gumamit ng Garmin. And, ito yung inikutan ko. So, naka 10K ako niyan. Sa stats, ang unang tinitignan ko dito is yung pace ko. Yan. Average ko, at saka yung moving pace. Yung average pace, ibig sabihin kasi niyan, may mga idle times ako. So, tumatakbo pa rin yung oras nun. So, kasama siya dun sa overall average ko. Yung moving pace naman is either tumatakbo ako, naglalakad ako. Yun lang yung kasama doon sa computation dyan. And kung papansin niyo, yung best pace ko dito is 2:25. So, ganun kabilis. Hindi ko lang alam kung paano siya compute. Once ba na nagbulusong ako dun, yun yung 2:25 yung pinakamatas, or i-average niya yung specific like 100 meters. So hindi ko alam. Ngayon, kung i-convert natin sa per kilometer, eto siya. Max speed ko is 24.9K.
kph. Tapos yung average speed ko is 9.5 kph. So yan. Tapos run time tsaka walk time. Dito ako nagiging mas conscious ngayon. So kung papansin niyo, 53 minutes 58 seconds yung run time ko. Walk time ko is 10 minutes 15 seconds. So yan, dyan na ako nag-start na okay, kailangan ko improve yung walk time. Dapat consistent yung pagtakbo ko. And yung heart rate ko dito is 141 to 16. Average ko is 141 tapos 116 pinakamataas ko. And yet, ang dami kong lakad. Kung papansinin nyo. So, dito natin makikita yan sa charts. So, may sa bandang dulo, merong run, walk. And, ayan yung green, yan yung walk ko. So, ang dami kong lakad. Kahit sa konti lang yan. Ibig sabihin, marami akong resting phase. Tapos marami akong run. So, ang bilis kong mapagod. Or siguro nawawala na ako ng hininga during those times. So, yun yung kailangan kong bigyan ng focus. Tapos yun na lang muna. Yun na lang muna yung naging attention ko in the next days or months. Kasi, ang goal ko is bago mag-Sydney Marathon is kaya kong takbuhin non-stop yung 42K. So, or kahit 40K. Tapos yung 2K, pwedeng lakarin. Basta hindi siya ganun kalaki dapat or hindi ganun ka-frequent yung paglakad. And lately, so, ipakita ko sa inyo yung last 3 na or kahit last 4 siguro. Ito, December 29. So, yung sa church na lang tayo mag-jump. So, yan. Yung idle is nag-CR ako niyan. May CR kasi malapit dun sa pinagtatakban natin. Tapos, naka-aerobic base lang ako niyan. So, kahit pa paano, nami-minimize ko yung paghingal or yung nawawala ng hininga. Mas nagiging consistent tayo sa pagtakbo. Tapos, eto, December 30, charts. Ayan So, consistent. So, dire-diretso for 27 minutes. Ilang meters? Kilometers to. So, for 4.88 kilometers, tuloy-tuloy na takbo lang. Yan. Chill run lang yan. So, bago kasi, yan, December 30, diba? 4.88. 9.68, 4.88 pinaba. Tapos by tomorrow, kinabukasan, dun kasi ako nag-half marathon. So, kailangan may chill muna, tapos bagyo, tapos chill ulit. Parang ganun. Yun nagiging setup ko. Mahirap kasi yun magkasunod. Na-experience ko kasi yung 10K, 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 16K, 16K, 10K, 10K. Napapagod or nangihina yung tuhod ko. So, mas pumapangit yung performance and mas okay yung mababa. Tapos, saka mo i-ready yung 21K, ganun. And nakuha ko rin yun sa mga YouTubers na mas okay yun. At least may rest ka bago ka sumabak at may rest ka rin after nung pagsabak mo. So yan, yung 21K. And kung papansinin nyo dito, yung stats ko, 6:11 yung pace ko. May moving pace ko is 5:51. So, ibig sabihin, 5:51 yung pagtakbo ko karamihan. Ayan. And dito lang, kasi nagtatry din ako nung pangalan nito, nung mga energy na yung isotonic or gel, energy gels. Para at least kapag tumakbo tayo ng mahaba, alam natin kung ano yung mas effective para sa akin. So far, yung una kong tinikman, kasi bago tumakbo, nagtatry na ako, kukuinumin ko na or tama ba? Inumin or kainin? Kasi halos liquid siya eh. Bago tumakbo, ginagawa ko na siya. So, ang nangyari, kung papansinin nyo dito, after ng 26 or almost 30 minutes, biglang puro idle. Ang nangyari kasi niyan, I need to spend some time din sa restroom. Hindi maganda yung naging effect ng mismong energy gel sa akin. Ngayon, depende kasi yun. Hindi ko siya ipopost kung ano yung energy gel na yun. May mga times kasi na okay siya sa iba.
pero sa akin hindi okay. So importante rin na itry mo kung ano yung effective sa'yo. So far so good. After nyan, tuloy-tuloy na. Tapos nung 1 hour yung GU na energy gel yung ginamit ko, and hindi ako nagka-problema. So kung papansinin niyo yung heart rate ko dito is nasa zone 4 karamihan, tapos zone 3 medyo mataas. Pero kung i-assess nyo rin naman yung takbo ko dito, yung heart rate ko talaga is pinakamataas 162, so hindi siya ganun ka-critical na umabot ng 170, and yung average heart rate ko is 150. Yung cadence ko dito is nasa 181, yung max ko is 205, so hindi nagkakalayo. Kumbaga ang ginagawa ko kasi as much as possible is nagiging consistent lang ako dun sa pace ko para lang masanay yung katawan ko na tumakbo ng ganung pace ng ganun kahaba. So yun yung pinaka-goal ko dito. Pero may times na mapapatakbo talaga tayo. Lalo na pag may sumabay sa'yo na pagtakbo. Kailangan mong, ay ba't ang bilis niya sa mayaw ko, ganun. So yun yung mahirap kapag may nakikita kang tumatakbo rin na iba. Parang naiinganyo ang makipagsabayan. Anyway, balik dito. So, kung papansinin niyo yung face ko, ayan yung naging problema dyan sa part na yan. Tapos yung heart rate ko is more consistent na siya dun sa taas. Yan. Tapos yung sa face ko is hindi na yung kagaya dati na bungi-bungi. And mapapansin niyo talaga na wala nang run or halos wala nang walk doon sa pagtakbo. So yun yung December 31, tapos January 1, ayun, chill run lang ulit. So 7:08 yung pace ko dito. Tapos 41 minutes ko tinapos yung 5.79. And kahit chill run yan, tinatry ko pa rin i-observe yung halos walang lakad. Yan. Meron yung isang time na nag-stop ako kasi may tumawid or may huminto na may yung sasakyan. Tatawid siya pero huminto rin ako. Tapos naglakad ako, bigla siyang umandar. So dahan-dahan na lang ako. So yan. So mahirap pag nagkasabayan na yung likuhan nyo is parehas. So yun yung problema. So yan, makikita nyo dito. So malaking tulong sa akin yung mga stats na to para at least ma-assess ko kung nag-improve ba ako or kahit ano pa yung kailangan ko improve. So far so good. Kung i-assess ko yung run walk ko, at saka yung cadence ko, at saka yung overall pace ko, masasabi ko nag-i-improve naman tayo. And ang ginagamit ko na dito is yung mga running shoes talaga. So kung titignan nyo dito, yung mga gears ko dito, ayan. So dito na lang mas okay sa Strava kasi may mga lumang sapatos dito gears. So punta tayo dun sa gear. Okay. So yung retired shoes ko, ayan yung Light Racer Adapt 4. Halos na ako 400k din na ako dun. Pero manipis lang yung sole niya. Kaya pag tumatakbo ka, ramdam mo talaga yung lupa or yung semento. Halos kapag may thumbtacks kang napakan doon, tatagos yun kumbaga. Tapos yung pang basketball 3 na yung Adidas Harden Volume 4, naka 387.8 kilometers tayo doon. Nagiging madulas siya habang tumatagal, so kailangan ko siyang itigil. Nang naka 200k na ako doon, hindi na siya komportable, lalo na pag umulan. Tapos Crocs, sinubukan ko rin tumakbo sa Crocs kasi pag umuulan, basa na yung mga sapatos, wala akong pagtakbo. So yan, ginamit ko siya. Tapos yung Nike Downshifter, sabi nila running shoes daw talaga yon, pero mainit din kasi siya isa pa kapag nakaka 5k na. So yun yung problema. Same dun sa Light Racer Adapt at saka sa Harden. So mas maganda na i-retire na natin yung shoes na yun. Ngayon, binigyan ako ng tita ko ng Light Racer Adapt 5, yung latest version niya. Pero pang easy run na lang talaga siya. Yung hindi easy run sa short run, mga 5k or sobrang lapit lang. Kasi pag lumalampas ka ng 5k, mainit siya sa paa or sa sole.
So hindi rin madaling pumasok yung hangin kumpara dun sa mga ibang sapatos na nandito kagaya ng yan switch forward. Okay siya. Maganda yung cushion. So kapag post long runs or yung mga mahaba at saka yung speed runs mo, okay to na pang relax doon sa ito yung chill run natin kumbaga. Yung Adidas Switch Run, hindi ko alam kung marirecommend ko siya, pero hindi ko, more on travel na yung gagamitin ko sa kanya. Okay siya pang takbo, 10K 15K yata yung pinakamahabang takbo dito, pero hindi niya kayang tumakbo, hindi niya kayang sumabay sa more than that. At saka dapat chill lang yung run. Yung Puma Deviate Nitro, ito yung mga speed runs at saka yung tempo runs, maganda siya. Same dun sa Adistar 2.0, okay siya. Yung Pegasus 40, noong umpisa hindi siya komportable, pero habang tumatagal ang sarap niya pala sa paa. Yun sa Velocity Nitro, ito yung the best kasi ito yung pinakaunang running shoes natin na pinalit ko sa Light Racer Adapt, and unang gamit ko hanggang sa naka 300 kilometers na ako, yun pa rin yung ginagamit ko bago ako nag-switch sa Pegasus. So yun, okay yung Velocity Nitro 2 doon sa pagtakbo, easy run or long runs, okay siya for your daily trainers. So kung pansin nyo, lahat ng sapatos ko dito daily trainers kasi hindi naman tayo nagre-race. Joke. Maybe someday. Pero sa ngayon, kahit siguro mag-marathon ako, more on daily trainers pa rin yung gagamitin natin. So yun lang naman yun. Gusto ko lang i-share regarding sa paggamit ng Garmin na app at saka ng Strava na app. At kung paano siya nakatulong sa akin sa pag-assess nung pagtakbo ko, and somehow nakakatulong siya in general and dun sa preparation ko for the Sydney run. Yun lang. Ingat. Bye-bye.